Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, "Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito." At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kaniyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kaniyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkatapos sa isang sermon, ang natural na tanong ng mga tao ay, ano ang dapat naming gawin? Ang isang sermon ay nagbibigay ng kaliwanagan sa pangyayari sa buhay natin. Pagkatapos ang paliwanag, dumadating ang hamon. Ngayong alam na namin ang pahayag o ang pangyayari, ano ang dapat naming gawin? Ganyan ang nangyari sa pahayag ni Pedro sa mga tao sa araw ng Pentecostes. Ang mga tao ay nagkatipon sa paligid ng bahay kung nasaan ang mga alagad ni Jesus pagdating ng malakas na hugunot na hangin nung bumabang Espiritu Santo sa kanila. Ang paliwanag ni Pedro na ito ay ang Espiritu Santo na pinadala ni Jesus na pinatay ng mga Hudyo, ngunit ngayon ay muling nabuhay na. Si Jesus na ito ang itinalaga ng Diyos na Panginoon at Kristo. Tinamaan ang loob ng mga tao sa pahayag ni Pedro at ng mga apostol. Kaya napatanong sila, ano ang dapat naming gawin? Ano nga ba? Ang sagot ni Pedro ay, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at magpabinyag at matatanggap din ninyo ang Espiritu Santo. Kaya kahit na ganoon ang inyong ginawa, na tinanggihan ninyo ang pinadala ng Diyos, may pag-asa pa. Ang pagsisisi ay nagdadala ng pag-asa. Ang pangako ng kaligtasan ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at ito'y matatanggap ng lahat ng nagsisisi at naniniwala kay Jesus. Noong araw ding iyon, mga 3,000 sa mga tao ang nabinyagan. Sila ay naging miyembro ng simbahan. Sa pagkilos ng Espiritu Santo, patuloy na ang paglaganap at paglawak ng simbahan. Ang mensahe ni Jesus nung simula pa ay magsisi sa inyong mga kasalanan at sa mabuting balita maniwala. Yan din ang patuloy na mensahe ng mga apostol pagdating ng Espiritu Santo. Pero ang mabuting balita ay nagkaroon na ng mukha.
Yan ay hindi na lang balita. Yan isang tao. Si Jesus, si Yesu Kristo. Ang pagtanggap sa mabuting balita ay ang pagtanggap kay Jesus na siya ang Panginoon at ang Kristo. Ang pagsisisi ay nagkaroon na rin ng isang tandang nakikita, isang visible sign, ang pagbibinyag. Nasa masama tayo ng kalagayan. Namamayani ang kasamaan. Huwag tayong magpatangay dito. Si Jesus ay pinadala ng Ama upang iahon tayo sa kasamaan. Dumadami ang karanasan ng baha sa ating panahon ngayon upang hindi madala ng malalakas at maduduming agos ng baha, kailangan tayong may kakapitan. Sa baha ng kasamaan, ang makakapitan nating matatag ay si Jesus. Magagawa natin ito kung bibitaw tayo sa anumang hinahawakan natin ngayon at kumapit na tayo sa Kanya. Ang pagbitaw sa anumang hinahawakan ay ang pagsisisi, pagbibitaw sa kasalanan at kumapit na tayo ng may pananalig kay Jesus. Tanggapin natin siya na ating tagapagligtas. Salamat, O Diyos, at ibinigay mo sa amin si Jesus, ang iyong anak, upang hindi kami matangay ng kasalanan at makaahon kami sa kasamaan na pumapaligid sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.